Good morning, everyone. Happy morning. For our sing inspiration. Opening song na. Opening song na. Opening song. Ayun na, sing inspiration kay lampas na ta. Para sa ito ang opening song, akong minangyo ang tanan sa pagtindog, akong katahon ang I Sing the Mighty Power of God, hymn number 51. I sing the mighty power of God, Jesus Christ, that's where the flowing streams of gold and mountains rise. I sing the wisdom that within the center of the day. The oceans roll by His command, and all the stars shall praise. I sing the goodness of God that He for the creatures His word and pronounce them all. Over the wonders of His name, ever to our eyes. He was the rain that Christ down, or is the paradise found. There's the power of love is known, and thus arise and tempest look down from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. Magpabilin sa pagpindog ng pagampo. Amahan nga balaan, Diyos nga dalampanan, tagya sa mga timbok kinabuhi, kami nagapasalamat, ya kanimo Ginoo sa kanunayon, pagbantay, pagya pagproteksyon ka namo Ginoo. Kami nagapasalamat sa pagya ka namo sa tiwag kabiyo, sa mga tulugon, pag imo ka magipukaw, ni takaras ka buntagon, uban naman palawas ang puso Ginoo. Amahan kami magasugod sa mga devotional karong kabuntagon, kay kami lang itong nakaalam, iyahe kami sa diin among masabtan, ang mga pulong, among patinghugan karon. Iyahiman ang mga speaker sa iyang pagbatbat, sa iyang mensahe, sa diin mo nga mag-atag ka namo, ligon, kadasi kung malagad ya kanimo. Sa ilo ako ng Diyos Ginoo, sa mga sala kung pasubok ka kanimo, sa pulong sa batson na. Sa ngalan ni Jesus ng personal luwas. Amen. Happy morning, everyone. My part to you Happy this morning morning, is to read Sister to you Androbel. the Happy words morning, of Sister our Androbel. morning devotional. Our song service has been led to us by our song leader. Follow that is our opening prayer. After my part will be the special song by Brother Jonas Senior and company, or Mr. and Mrs. Senior. After that is the message by our brother Devin Pacaliot. After the message will be our prayer band, and after that a prayer, closing song and a closing prayer of the speaker. May we feel God's presence as we worship Him this morning. Happy morning. Happy morning, Androbel. Sister. Kaya ang ibugas mo
Amen. Happy morning, everyone! Morning. Happy morning! Sa dili ko magsugod sa akong mensahe, gusto na ko nga hangyoon mo nga smile ko tawon mo. Kay parang nga kuan ba maganahan ko di ko makulbaan. Itaw so akong pasalamatan ang amuang kanta nga grabe ginamot mo pinagtisay mga 5 ka minutos. Itaw so nitak na sa kabuntagon mga kaigsuonan, mga kaubanan sa buhat, mga kaubanan sa Adventist Hospital Davao. Ako kayong pasalamat nga kanang nini nga panalangin nga gihatag sa akuha. So actually kanang di man sa ingon nga kanang gusto jud ko or nagpadungdungo ko nga mawali ko diri. Pero ang ako magong mga message mga kaigsunan, tinag 30 minutes, tinag 45 minutes. Unya nag-ask ko gabi sa GC na mo kung unsa pila ka minuto nga dapat gyud nga mag-message diri. So, naingan man sa kuha nga 10 to 15 kung patay. Moto nga, nangikamot ko nga makita ko og message nga mubo ra gyud. So, nagani kay nabutan sa kong utok ba, ang kanta gani nga unsay kapuslanan maangkon ang tanan nagpaabot ang kalaglagan. So, ang ako ang title sa kuang message karon mga kaigsunan, why am I still not happy? Makapangutan mo siyang pagalingon nga nganong dili man gyapon ko malipayon nga professional naman ko, no? So ang atoa nga kitext makita diya sa Mark 8 verse 36 nga diri kung unsa man ang kapuslanan sa tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kalab. So karong orasa mga kaigsunan, kabalo ko nga kanang sa tawag ni gusto na kay ta moadto sa tuang nga duty pero ato sa unahon gyud ang pagpaminaw o pagtuon sa pulong sa Ginoo. So maghisgot ta bahin sa usa ka butang nga kasagaran natong mabati. No dili mo gyud nato ma-deny nga mga tawhanon gyud ta makabati gyud ta ani dili pagkakontento. Di ba? Amen. Kamay ra man ni amen. Okay, so usahay makaingon ta nga kung naalam ko bagong cellphone, okay na. Kung makauyab lang ko, pahits na. Di ba? Ingon ta nga kung madato lang ko, kumpleto na. Pero mga kaigsunan, imuhang bantayan nga pag maangko na nimo na ang tanan, usahay may tabo. Gusto na pud ka maka kuha og lain ang pud nga butang, no? Muna nga nay usa ka kuan kaigsunan nga dili kabalo makontento ba sa diha nga nasimba siya sa kasabado simba siya piting igangan sa simbahan ana siya sir nga walay electric fan diri or bisag ceiling fan man lang pagkasunod sabado gitawrag aircon ay gitawrag ceiling fan o electric fan ana siya nga walay aircon pagkasunod sabado mga kaigsunan kay siya may gipampo unya timing nga ang ilang topic ilang tema nga Sabado kay about sa pagkakontento. Ampo siya sa opening prayer, ana siya nga Ginoo, tabangin ang tawo mi nga mahimo ming kontento sa among kinabuhi. Bisan pa man nga ang akong silingan ana pay bagong sakyanan. Bisan pa man nga among choir wala pay bagong uniform nga imported gikan Singapore. Usahay no kanang kuan ba, murag ang kasing-kasing sa tawo dili jud makontento. Sa mga butang sa kalibutan mga kaigsunan. Kabalo mo ngano? Kabalo mo ngano ingana? Tungod kay ang tinuod nga kulang sa tawo, dili kwarta, dili gamit, dili kalibutanon nga mga butang, kundi dili kinsa man si Kristo mga kaigsunan. According sa research nga the happiest people are those who recognize Jesus in their lives. Amen. So, para sa kuha mga kaigsunan, kanang istorya magutaog kanang dili magkakontento, pwede magud siya mahimong positive, pwede po siya mahimong negative. Di ba? Positive siya sa sitwasyon nga dili ka makontento nga high school ra, so ma-inspire jud ka nga mo eskwela o human kag college. Di ba?
dili ka makontento nga bike ra kay usahay ka pagsikad unya pag-abot mo sa opisina pero din imong singuta muna nga manikamot jud kag tigom para nga makamotor lang. Unya dili ka kontento nga ang inyong balay gubaon so manikamot jud kag diskarte para nga mahimong nindot. Di ba nya dili ka kontento nga divine ug Sabbath school ra kanaa so mubalik jud kag iway. Amen. Oh, so ingana ba positibo siya sa ingana nga sitwasyon. Pero ang pagkadili kontento mga kaigsunan, manegatibo siya sa ingani. Tungod kay dili ka kontento, himuon nimo ang mga dautan ng butang. Imong idaw ng imong isig katawo, imong dauton ng imong kauban para makuha ang imong gusto. Oh, di ba? Tungod kay dili ka kontento, dili nimo ma-appreciate ang mga butang nga naa sa imuha ug maoy hinungdan nga ikaw magul-anon. Unya, tungod kay kung dili kontento ang usa ka tawo, daghan ang nadisgrasya tungod kay dili kontento sa hinay nga panagan. Gusto gyud ka nang bagrak-bagrak gyud ug mo'y hinungdan sa tanang daghang mga batan-on mga kaigsunan. Mo'y hinungdan sa sayo nga kamatayon. No unya, dili ka kontento sa lawas nimo. Gusto kang mupayat, diet ka, wa kay kaon-kaon, resulta pas mo ulcer. Tungod kay dili ka kontento sa imuhang timbang. No? Unya, daghan nato ang nagkasakit tungod kay dili kontento sa simple lang nga pagkaon. No? Kay ug naay unsay naa sa lamisa, mangita magidug lami, dili kontento kung unsay naa sa lamisa. So ingana mga kaigsunan, depende na lang gyud nato kung unsaon nato pagdala ang pagkadili nato pagkakontento sa atong kinabuhi. Pero mga kaigsunan, ang 1 Timothy 6:6 nag-ingon, hinuon kung ang tao Diyos nun o kontento sa iyang kahintang, labaw pa siya sa adunahan. Muna nga, sa itong kinabuhi, kung kita, kontento lang kita kanunay, mas ma-appreciate ragid nato ang butang nga naa sa tuwa mga kaigsunan. So karon nga kabuntagon, magisgot ta sa tulo ka mga punto about of discontentment. Point number 1, discontentment leads to pride. So, kay kasagaran mga kaigsunan, kaning pagka dili ta makontento, nagagikan mo gid siya sa kasing-kasing, no? Nagagikan sa kasing-kasing nga dili makontento sa gihatag sa Ginoo. Atong best na example diha si Lucifer, no nga wala siya nakontento sa posisyon nga gihatag sa Ginoo siya ha. Tungod kay discontentment siya, nisulod ang garbo. Unsay iyang gusto niya nga kulihan ang Ginoo or mas mulabaw pagid sa Ginoo. No, tungod kay dili siya kontento mga kaigsunan. Kung dili mo guta makontento sa atong kinabuhi, makumpare, magsugod ya, musulod na yun ang pag-compare nato sa atong pagalingon nato sa uban. Musugod na ang pagreklamo, kunya pagunahuna nimo nga kanang mas deserve pagid nimo og labaw. Kunya mawala ang imong pagsalig ngadto sa Ginoo. Kay kanang attitude mga kaigsunan, connected na siya sa pride, no? Kay murag ang tao mas musunod sa kaugalingong gusto kaysa sa gusto sa Ginoo. Naay tawo mga kaigsunan nga gustong motabok sa pikas isla. Kunya ang iyang pamaagi ra gyud nga makatabok didto kay musakay og gamay nga bangka. Kunya ang nagmaneho sa bangka mga kaigsunan usa ka bata, patanong lalaki. Kunya sa diha nga sa pagtabok nila, tunga-tunga sa laod, ana din tong professional nga dong nakahuman kag eskwela. Ana din tong bata nga wala ra pa koy nahuman nga eskwela sir, ay nga kurso sir kay wala koy ginikanan. Kunya wala na pud gyud mo pa eskwela ako. Ana siya nga na ug wala man ay kakahuman og eskwela na wala nimong katunga sa imong kinabuhi. Ay lumilom lagi tawo ang mga batan-on mga kaigsunan. Pag abot sa unahan, niabot man ang ako kayong dagom nga muhundak na gyud ang kusog kay nga ulan. Ana siya nga sir, tibaw ba kang langoy? Ana siya nga na, wa gidyo ka antigo ang langoy dong. Kay wa gid na gitudlo sa eskwelahan. Ana siya nga sir, kay di mo di ka kaybaw mo langoy. Dili lang katunga kundi tibuok mong kinabuhi mawa. Mga kaigsunan, sa kinabuhi ba, importante gyud nga atong unahon o kat-on ang mga butang nga mahinungdanon og kanang importante sa unahan. Tungod kay sa pagbalik ug paghukom sa Ginoo, wala gid diyan nagmatter kung unsa atong naabot sa atong kinabuhi. Wala gid nagmatter kung unsa ka karon. Ang problema diya kung wala kay pagtuo pagsalig sa Ginoo, kunya dili ka andam,
di lang katunga ang mawa sa mong kinabuhi, kundi tibuok mong kinabuhi mawa gid mga kaigsunan. Mao na nga atong hinumduman nga ang garbo di gid nato ipalabaw sa atong kaugalingon mga kaigsunan, because pride pays to prove a point, but wisdom knows there's nothing to prove. Amen? Ikaduha ka point mga kaigsunan, the world offers temporary happiness. No? So daghan tao karon nga nagukod og kalipay, social media, gani og kanang daghan lang og mo heart sa to ang profile picture, malipay na ta, di ba sir? So, di ba, daghan og nagukod og kanang sa kalibutanon nga butang, kwarta, popularity, no? Material nga butang, kay usahay mga kaigsunan, nga naman gud nga kanang mag-uol ta magtan-aw ba nga social media, kanang kung moadto ta mulaag taglaing lugar, kana ganing atong picturean ang usa ka view unya atong i-day nga naman atong i-post nga naman tungod kay na feel nato ang kalipay, no unya atong i-day tungod kay gusto pud nato nga ma-feel sa uban ang kalipay nga atong na-feel. Diba? Kung mato tag bago nga restaurant, kaon ta dito bago nga pagkaon, bago nga panlasa na to, atong picturean, atong isin sa itong mga amigo, mga amiga. Unya, nga naman tungod kay gusto po nato nga ma-feel po nila ang atong kalipay nga nakaadto ta atong mga restaurant. Diba? Pero pag abot sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga nung di man ta makashare. Ha? Sadly, tungod siguro kay watay kalipay nga natay Ginoo. Pero mga kaigsunan, atong hinumduman sa kanunay nga ang kalibutan naghatag nato og temporaryo nga kalipay ra gyud mga kaigsunan. No? Kabantay mo nang bata nga magsigi og kisame na mga anak dire. Anang anak nato nga magsigi og anak ninyo di ay nga magsigi og kanang hila kay ma paliti ko ani ma, paliti ko ani ma. Unya palitan nimo, taw-taw mapapalit ta pug lain. No? So usahay mga kaigsunan ni anak ta ba? Ginoo tagai ko ani. Pag mahatag na si muha, mangita na pagkaglain, Ginoo kanina pod. Kana bang mga kaigsunan dili man daotan nga mangandoy, pero usahay mas higugmaon nato ang blessing kaysa sa blesser. Oh, di ba? So, ingana mga kaigsunan, ang blessing mga kaigsunan nahimo na siya nga distraction. Mo na nga usahay ang atong ipangayo sa Ginoo, mo ay mopalayo nato mga kaigsunan. Atong hinumduman si Haring Solomon mga kaigsunan, no, sa diha nga iyang na-realize nga walay pulos ang kalibutan kung walay Ginoo, no? Siya na siya kwarta nya kaalam, gahom nya tanan niya kalipay sa kalibutan, pero siya giingon walay kapuslanan ang tanan mga kaigsunan. Imagine mo ang tawo nga adunahan na kayo, halos na ang tanan siya, mo pa giingon nga walay pulos ang kalibutan, no? Nganuman tungod kay walay bisan unsang butang sa kalibutan nga makapuno sa kalag sa tawo, kundili kinsa raman si Kristo ra gyud mga kaigsunan. Ang ikatulo nga punto, the true contentment is found in Jesus. So ang tinuod nga kalipay dili makita sa mga tawong ganahan si muha, dili makita sa uyab, dili makita sa kwarta or sa bisan unsa nga kalibutan nga butang, kundili makita ra gyud mismo kang Kristo mga kaigsunan. Si Pablo niingon nga ako nakakaton sa pagkakontento bisan pa man mga kaigsunan nga naa siya sa prisuhan tungod kay si Kristo naa sa iyang kinabuhi mga kaigsunan. Bisan gamay ang imong kwarta, dato gihapon ang imong kalag mga kaigsunan kung naa si Kristo sa imong kinabuhi. Karon pangutana inyong kaugalingon, unsa man ang ginagukod nako karon sa akong kinabuhi? Mas excited ba ko nga mag-cellphone kaysa mag-ampo, or mas excited ba ko nga mag-open sa akong Facebook kaysa sa akong Bible, or kung kuhaon sa Ginoo ang tanan nako, malipay paghapon ang akong kalag, no? So kamo nagitubag ana sa inyong kaugalingon kay usahay mga kaigsunan nagtuota nga ang usa ka butang kailangan nato aron nga malipay ta, no? Pero ang kulang dahil nato mga kaigsunan ang mas duol nga relasyon ngadto sa Ginoo. Mga igsoon, ang kalibutan puno og temporaryo nga mga butang. Pero kung si Jesus mga kaigsunan, kang Jesus ta walay katapusang kalipay mga kaigsunan. Ang cellphone maguba, ang kwarta mahurot, ang katahong mawala, ang relasyon usahay maputol.
no? Pero ang gugma sa Ginoo mga kaigsunan dili mawala. Atong hinumduman ang tulo ka punto about sa discontentment. Discontentment leads to pride. Discontentment offers temporary happiness. The true contentment is found in Jesus. So, akong balikon nga kung gusto ta og tinuod og kalinaw og kalipay mga kaigsunan, dili nato makita sa kalibutan, kung dili makita nato kang Kristo lamang. Happy morning everyone.